Yung lumabas po dito na balita hinggil nga po doon sa pagtaas po ng parking rates o parking fees dyan po sa NAIA at yung kanina ring ibinatong report ni Patrol 45 Raul Espera. Sumingi po tayo ng paglilinaw mula po sa MIAA dahil nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng Manila International Airport Authority, si MIAA Executive Assistant Attorney Chris Bendijo. Attorney Bendijo, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ Aliw Channel 23. Hi sir, good afternoon po. Opo, Drew Nasino po, attorney. Sir, ito ho bang panibago o yung rate adjustment po dito sa parking fees ay ano ho ba ito? Ang MIAA may say din ho rito o kumbaga nakausap din ho ninyo ang of course ang NNIC bago ito ipatupad, attorney? Yes sir, sana po bigyan niyo ako ng kaunting pagkakataon para ipaliwanag ng kaunti yung ating parking fee, no? Lalo na itong vehicular parking, sa ating pong concession agreement na ipinasok po, no, para po magkaroon itong partnership with NNIC. Sa ating concession agreement, ang parking fee po, yung first 2 hours po ay tinatawag po nating regulated rate, no? Bilang regulated rate, nasa loob pa rin po ng kapangyarihan ng NIA ang pag-i-increase or pag-decrease nito subject to compliance with the administrative process, no, from publication, consultation with the stakeholders, approval by the board, cabinet, and then publication ulit ng final approved ng cabinet. But after the first 2 hours, sir, ito na po ay kinaklasify sa concession agreement as non-regulated, no? So, ibig pong sabihin nito, ang discretion na itakda ang halaga nito ay napupunta na po sa NNIC, no? I think since yesterday, nung nagkaroon po sila ng announcement, doon po natin na-observe, no, yung mga reaksyon ng ating publiko, lalo na yung mga stakeholders natin sa airport, no? They're really concerned about the overnight parking kasi if we will look at the rates, yun po lang naman din yung medyo substantial yung itinaas, no? Opo. Kasi yung first 2 hours po, from 40 pesos, naging 50 pesos lang naman po siya, no? So, with that, pinapaliwanag po namin that as regulator, si MIA po will we take note of all of the comments, no, and the reactions. At ito naman po ay i-raise natin as a point for discussion with NNIC. Maganda naman po ang ugnayan between GM Eric Ines ng MIA at GM Lito Alvarez ng NNIC. Baka naman po pwedeng re-evaluate natin at saka syempre po, no, in the interest of the public, baka naman pwede, hopefully they can adjust it also. All right. Sa makatuwid, Attorney Chris, subject for ano pa ito? For revalidation or kumbaga pwede pa itong bawiin, attorney? Ayoko pong pangunahan ang magiging aksyon nila, no? Dahil sa concession agreement po, malinaw naman po talaga na karapatan po ng NNIC na i-determine based on commercial rate ang mga non-regulated rates. Kasama po dito yung overnight parking, yung pong charges after the first 2 hours ng ating parking. Lahat po ito ay non-regulated. So talaga pong discretion ito ng concessionaire, no? But of course, we have to balance it out also. Kitang-kita naman po natin ang concern ng publiko, lalo na yung mga ano natin, no, mga stakeholders at yung mga pasahero po nating may mahabang flight. Talagang concerned sila doon sa 1,200 na overnight times parking. 4, attorney. Yes, sir. To be fair naman po, and I'm going beyond my limitations already as spokes for the airport, no. Tinitingnan ko po yung announcement ng NNIC sa kanilang website. Meron din po kasi silang ina-address, no, na mga concerns sa parking congestion. Kung kaya ginawa po nila itong increase na ito kasi po if we will compare the rate, no, sa ating terminal sa previous rate na 300, substantially lower than yung mga surrounding establishments natin. And according to them, they have observed na meron pong mga individuals who choose to park here but the business is really not airport related. So yun po yung isang ina-address nila, although we admit, no, there are comments that can be addressed with some other remedy. So right now what I can say is that magkakaroon po yata ng pag-uusap ang ating mga GM at tingnan po natin kung ano po magiging resulta nito dahil ang nire-raise naman po ni GM Eric Ines ay bilang regulator, we have to also voice out, no, yung reaction ng publiko. And if we can help,
in addressing these parking congestion concerns through some other remedies, ready naman din po ang MIA to address that. So we're expecting public consultation, Attorney? Ito po sir, ito pong discretion ng private concessionaire bilang dito sa patungkol sa non-regulated rates, talaga pong commercially driven ito. So, meron po silang full discretion to determine what amount it will be. But of course, ganito nung may mga reaction, as MIA, as regulator, we also have to voice it out with the private concessionaire. At sa ganun naman, maghanap tayo ng win-win solution. Yes. We understand the problem, but we also hear the sentiments of the public. And hopefully, through dialogue, we can find a win-win solution. Alright. Bukod po sa parking fees, Attorney, yun palang may hinaing din po ito pong mga airlines. Tama ho ba? Kasi kanina ni-report ng aming kasama dito si Raul Esperas, by January, tama ho ba magtataas pati yung sinisingil ho doon sa mga airlines? Nakapalo po dun sa ating published AO1, yung mga schedule po as to the effectivity of the rates. Meron po tayong mga ina-anticipate na increases patungkol sa mga landing take-off. Meron naman din pong justification dyan dahil lahat po ng rates dito sa ating AO1 ay dumaan naman din po sa pag-aaral at pagsusuri ng ating transaction advisor. Ito yung ADB. At nagkaroon din po tayo ng mga palitan po ng mga opinion, mga posisyon after po nung ating February 12 na consultation. Tumanggap po tayo ng mga position papers magmula po sa Airline Operators Council, magmula po sa ating BAR, magmula po sa IATA. Opo. At lahat naman po ito ay sinuri ng ating transaction advisor. After po nun, dumaan din po itong rates natin sa review ng ating kabinete. At through their cabinet resolution dated September 4, 2024, inaprubahan po nila ito at naipublish naman po natin ito ng September 15. So, in terms of yung regulated rates again, sir, napapaloob sa ating AO1, meron naman po itong mga dinaanang pagsusuri at evaluation. So, by phase ba yung ipatutupad, Attorney? Yes, sir. Meron pong sa AO1 publication natin, meron po dyan na mag-uumpisa ng ito po, O&M contract year 1. Ibig sabihin na upon assumption nitong NNIC, meron po dyan on the 5th year, parang ganun po mga interval so that kumbaga po, meron naman po tayong mararamdaman na improvement at enhancement sa ating paliparan before a succeeding increase will be implemented. Alright, bago ka namin nabitawan, Attorney, anong mga panawagan mo, mga pakiusap mo, apela mo sa ating mga kababayan, lalo yung mga may mga mahabang flights, yung mga gumagamit po sa NAIA, and of course, yung mga stakeholders na rin, iba pang stakeholders. Yes, sir. Salamat po sa pagkakataong ito mula po sa ating General Manager na si Eric Ines. Kami po ay nais po namin magbigay ng paalala na ang MIA po ay mananatili dito bilang regulator. At sa paggagampanan namin ng katungkulang ito, makakaasa po kayo na patuloy namin papakinggan ang inyong sentimento. Gaya po nito, we take note of all the reactions, the opinions, the comments. At makakaasa din po kayo na ito po ay i-discuss natin sa NNIC. Gaya po ng aking nabanggit, maghanap po tayo ng win-win solution. Bukas po ang aming mga pinto para sa inyong mga komento. At yun lang po, sana magtulungan po tayo. We understand the negative reactions, but hopefully we can keep the comments na kumbaga parang very positive, or in the sense that you're it is open constructive for constructive criticism, Attorney. Yeah. Yes, sir. In fact, kahit naman po hindi magandang kritisismo, ayos lang po. Basta naman po, kumbaga yung ang hangarin po natin kung ano po yung makakatulong sa ating lahat. Yun po yung gusto sana nating level ng dialogo. So, we take note of everything and we can assure you that we will relay this to NNIC so that we can find a win-win solution. Alright, sige po. Antabayanan po namin ang mga update po, Attorney Chris, mula po dyan sa NAIA. Magandang tanghali po, Attorney. Thank you, Sir Drew, for the opportunity. Good afternoon po. Salamat po. Good luck po. God bless. Si Attorney Chris Bendijo po yan, ang spokesman po ng Manila International Airport Authority. Siya rin po ang executive assistant ng nasabi pong ahensya.